State of the Nation. Listado ng PNP Highway Patrol Group ang drag race o iligal na karera ng mga motorsiklo sa bahagi ng Central Luzon Link Expressway o SILEX sa Aliaga, Nueva Ecija. Nasa 50 to 150,000 pesos daw ang pustahan sa karera na ang mga kalahok nakatsinelas o kaya'y walang helmet. Bukod sa delikado, inirereklamo rin ng dulot nitong ingay at perwisyo sa trapiko. Di bababa sa 10 motorsiklo ang kinumpiska. 6 na rider naman ang tiniketan dahil sa paglabag sa batas trapiko. Nakikipag-ugnay na rin daw ang pulisya sa pamunuan ng expressway. Nang dahil umano sa gitgitan, isang driver ang binaril ng nakaalitan niyang motorista na isa palang pulis. Sa Pampanga naman, nabangga ng tricycle ang isang babaeng tumatawid. Ang mga insidente sa kalsada sa report ni Emil Sumangit. Nagkalat ang mga basyo ng bala sa bahagi ng Tandasora Avenue sa barangay Old Badara, Quezon City matapos pagwabarilin ang driver ng kulay pulang utility vehicle. Dead on arrival ang biktima sa ospital. Sa 5 sakay ng utility vehicle, may isang napuruhan at nakatakdang operahan. Pinagbabaril sila ng driver ng nakagit-kitang puting utility vehicle. Pagkagit-git, yung driver po rin namin nagalit, ginit-git rin niya ng konti. Tapos po, umabanti kami ng konti, tapos hinarang na po kami ng dala. Pagharang po sa amin, bumaba po yung driver. Tapos yung driver po namin, hindi po siya bumaba. Sinuntok niya po yung driver namin. May dala na po siya ng baril, sabay pong putok. Hindi po na nakapalag. Inubos na po lahat na halos ng bala. Kalaunan, dumiretso ang suspect sa QCPD Batasan Police Station para sumuko. Isa pala siyang Police Executive Master Sergeant at sa Batasan Police nakatalaga. Tumanggi magbigay ng pahayag ang suspect na na-turn over na kanina sa Criminal Investigation and Detection Unit sa Camp Karingal. Pero isinalaysay niya raw sa pulisya na nasugatan siya sa bandang dibdib matapos tusukan ng steel pipe ng nakaalitang driver. Dito na raw nagkabarilan. Binabaan ng pulis yung victim at pagbaba, tinusok siya ng steel pipe. So yung pulis may baril sa katawan at naputokan niya yung biktima. Maharap ang pulis sa reklamong homicide at attempted homicide. Sa Lawag, Ilocos Norte, isang motorsiklong pumasok sa main road ang nasalpok ng parating na motorsiklo. Sugatan ng mga rider. Ang isa sa kanila dinala sa ospital dahil sa tindi ng mga sugat. Hindi pa nag-uusap ang magkabilang panig ayon sa pulisya. Nabundol ng tricycle sa Lubao, Pampanga. Isang babaeng itinawid ang anak sa kabila ng kalsada. Namatay ang 50 anyos na biktima sa ospital dahil sa tinamong sugat. Ang tricycle driver hawak na ng pulisya at maharap sa reklamo. Balisa po nung nakausap po namin Sabi niya po hindi niya na po namalayan po na biglang tumalikod at tumawid pabalik yung biktima po. Kaya hindi niya po na makuhang makaiwas. Nahulog naman sa bangin sa Gitagum, Misamis Oriental ang van na ito na papuntang Iligan City. Batay sa investigasyon, nag-overtake ito sa sinusundang sasakyan pero biglang may kasalubong pala na truck. Nang matamaan ang likod nito, natumba ang van hanggang napunta sa bangin. Inaalam kung papasero ang biyahe ng van. Na ospital ang 7 sakay nito. Ayon sa pulisya, nagkausap na raw mga biktima at ang van driver. Emil Sumangay, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Dinakip ng mga otoridad sa Ostov, Cebu ang isang babaeng nag-post online na ang minanipulang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos tungkol sa iligal na droga. Kinopya at inedit daw ng suspect ang post ng isang media network kaugnay sa isang pahayag ni Pangulong Bongbong Marcos para baguhin ang mensahe nito ukol sa iligal na droga. Umamin ng suspect na pinagkakakitaan niya ang views ng mga post niya sa kanyang social media account. Abot-abot naman ang pagsisisi ng suspect at nanawagang patawarin daw ng Pangulo dahil nawalan daw siya ng trabaho. Ayon sa NBI, maharap ang suspect sa reklamong paglabag sa revised penal code in relation to cybercrime law. Nanawagan din ng NBI sa publiko na magsumbong kung mabibiktima ng mapanirang online post. Ang Rodrigo Roa Duterte. Kinumpirma ng lead counsel ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na buo na ang defense team nito. Wala pang pinangalanan pero pinagtutuunan daw nila ni Vice President Sara Duterte na makalaya at makauwi ang ama. May report si Marizo Mali. We've finalized a team. It's going to be a core team of a maximum 5 members and we'll be appointing other people to assist us on a needs-be basis.
Buo na ang defense team ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ayon sa kanyang lead counsel na si Attorney Nicholas Kaufman. Hindi pinangalanan ni Attorney Kaufman kung sino-sino ang makakasama niya sa defense team, pero kinumpirma niyang may Pilipinong magiging bahagi nito. Sa ngayon, tinututukan ni na Vice President Duterte at Attorney Kaufman ang pagpapauwi sa dating Pangulo. Bahagi ng plano ang paghahain ng petisyon para sa kanyang interim release. Why not? That's his country. That was where he was born. Why should he not go back? I mean, as far as I'm concerned, he's being illegally detained here and he should go back to the Philippines as soon as possible. Sabi ng bise, gagawin nila ang lahat para mapauwi ang dating Pangulo na tumatakbong mayor ng Davao City. Gusto ko din talaga i-demand na nandun yung mayor namin, nagtatrabaho para sa syudad. Kung hindi kami mag-isip, mga Dabawenyo, kung paano namin madala yung mayor namin doon, wala talagang mangyayari. So, dapat we exhaust all means possible. Whether it is written in law or it is not written in law, except anything illegal. Revolution is out of the question. Binanggit kahapon ni Vice President Sara na pinag-aaralan nila ang paghiling ng legal aid mula sa ICC. Sabi ni Kaufman, di raw kailangan ng assistance o serbisyo ng ICC Office of the Public Counsel for the defense. There's no need for the OPCD. I think that's the unit that you're referring to. That's right. They're a very important unit at this court, but they provide logistic assistance, administrative assistance, but they don't provide substantive assistance to any team at the court, whether it be legally aided or privately funded. People love the former president, and I'm sure that they would pay out of their own pockets in order to ensure that he has the proper defense. Mula sa The Hague, Netherlands, Mariz Umali nagbabalita para sa GMA Integrated News. May investigasyon ngayon sa magkakahiwalay na insidente ng pag-abandona sa mga sanggol sa Davao City at Cotabato. Yan ang spot report ni Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV. Sir Mark, manako kami baby. Isulod lang sa karton gibilin. Agad binitbit ng mga residente sa Pigawayan, Cotabato ang nakita nilang baby girl. Iniwan siya ng mga nahuli cam na nakamotorsiklo. Sa CCTV, 3:00 ng madaling araw nang makita ang isang lalaking may bitbit na kahon at iniwan sa tapat ng isang tindahan. Maya-maya, agad siyang umangkas ng motorsiklo at mabilis silang umalis. Natakot pa ang may-ari ng tindahan dahil inakalang bomba ang laman nito hanggang sa nakarinig sila ng iyak. Agad dinala sa Municipal Social Welfare and Development Office ang sanggol na tinatayang nasa 2 oras pa lang daw mula nang ipinanganak. Hinahanap na rin ng pulisya ang ina at ang nag-iwan sa sanggol. Wala, bago dyan yung anak ba kaluoy gisod sa bag. Kaluoy. Baby boy sa paper bag naman ang inabandona sa isang compound sa Davao City. May mga dugo pa sa ulo at hindi maayos ang pagkakaputol sa umbilical cord nito. Kalakip ng bag ang sulat mula sa ina ng sanggol na nagsabing hindi pa raw niya kayang palakihin at alagaan ang anak. Kaya niya iniwan at humingi ng tawad sa pagpapasa ng responsibilidad. Hiling din niya na huwag palitan ang pangalan ng sanggol na inilagay niya sa liham. If ever nga makita nato ang kaning ma-identify nato ang kaning inan sa bata, sir, no, file nato og kaso sa Republic Act 7610 kay mas bugad man na isa, sir, compared to other case. And then sa pagkakaroon, sir, stable na ang sa bata, kondisyon sa bata. Sara Hilomen Velasco ng GMA Regional TV nagbabalita para sa GMA Integrated News. 52 araw bago ang eleksyon 2025. Muling nag-ikot sa bansa ang mga senatorial candidate para ilatag ang kani-kanilang plataporma. May report si Jonathan Nanda. Isinulong ni Tito Soto sa Cavite ang pagtatag ng mas maraming livelihood programs. Kasama niya si Senator Francis Tolentino na nais palakasin ang agri-sector. Si Erwin Tulfo nais daw tiyakin ang mas maayos sa serbisyo ng mga ahensya. Si Benhur Abalos sinusulong ang benepisyo sa mga job order at casual government employees. Libreng gamot at pagtutok sa edukasyon ang layon daw ni Abby Binay. Si Senator Bong Revilla ipaglalaban daw ang mga OFW at may hirap. Si Senator Pia Cayetano nagbigay pugay sa mga nanay. Si Ping Lacson ipagpapatuloy raw ang malinis na paglilingkod. Si Senator Dito Lapid nais palawigin ang eco-medical at agritourism. Habang si Manny Pacquiao isusulong ang libreng pabahay kada pamilya.
Si Jerome Adonis nakipagpulong sa Naga kasama sina Nurse Alin Andamo, Mimi Doringo na isinulong ang free housing at Liza Masa na advokasiyang pababain ang presyo ng bilihin. Panawagan ni Bam Aquino sa mga taga-suporta magsilbing tulay tungo sa pagkakaisa. Nakisa sa The Riot Festival sa San Fabian si Ronel Arambulo. Nagpasalamat si Teddy Casino sa agricultural sector. Naroon din si Danilo Ramos. Tututukan ni Bonifacio Busita ang sektor ng agrikultura. Children with special needs ang tututukan ni Atty. Angelo de Alban. Respeto sa human rights ang tinalakay ni Luke Espiritu. Kasama rin niya si Leody de Guzman pati si Heidi Mendoza. Si Modi Floranda ay ginitang pagbasura sa PUV Modernization Program. Kabilang sa mga plano ni Mark Gamboa ang mga pabahay, ospital at paaralan. Paalala ni Senator Bongo, unahin ang interes ng taong bayan. Si Gringo Honasan, kinumusta ang mga nagtitinda sa New Lucena City Public Market. Payo ni Sonny Matula sa mga estudyante, magpursige at huwag mapapagod. Nagpahayag ng suporta si Ariel Querubin sa MSMEs at online entrepreneurs. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Jonathan Nandal, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Natupok ang isang electrical substation malapit sa London Heathrow Airport sa UK. Walang kuryente sa maraming bahay at establishmento. Pinakaparalisado ang Heathrow na isa sa busiest airport sa daigdig. Buong Biyernes ay sarado ang paliparan. Mahigit 1,000 flights ang kinansela. At ayon sa Heathrow ay maaaring tumagal ng ilang araw ang flight disruptions. Hindi pa malinaw kung kailan may babalik ang power supply lalo't inaapula ang sunog. Inaalam pa ang sanhi nito. Bagamat walang nakikitang foul play ang pulisya, nagsisiyasat na rin ang counter-terrorism unit ng UK. K-pop group na New Jeans binawala ng korte sa Seoul, South Korea na magsagawa ng sariling mga aktibidad sa ilalim ng kanilang bagong pangalan na NJZ. Gaya ng pagpirma ng advertising contracts matapos paburan ang injunction na inihain ng agency na Adore. Ayon sa Adore, dahil nila'y legally confirmed ang pagiging agency nila ng New Jeans, gagampanan daw nila ang kanilang tungkuling suportahan ang grupo. Umaasa raw silang makakausap ang mga artist. Iginagalang naman daw ng NJZ ang desisyon pero anila hindi isinaalang-alang ng korte ang kawalan na ng tiwala ng grupo sa Adore. Aapila raw sila at maghahain ng iba pang mga dokumento bilang ebidensya. Kay actor at singer na si Choi Bo-min na nasa bansa ngayon. Gustong makakolab ang ilang Pinoy artist gaya ni na Sam Concepcion at Barbie Forteza. Marian Rivera ni-reveal sa isang interview na gusto pa ng isang baby ng mister niyang si Dingdong Dantes. Pero ayon daw kay Dong, hindi niya raw pinipilit si Marian. Premiere night ng Sinagtala. All out ang support mula sa fans. May live performance pa ang cast ng theme song ng pelikula. Lar Santiago nagbabalita para sa GMA Integrated News. Malabon is served with the new world record. Opisyal na nakuha ng lungsod ng Guinness World Record para sa pinakamahabang linya ng mga mangkok ng pansit. Tatak Malabon pa ang nakahain, Pansit Malabon. Umabot sa 6,549 na mangkok ng Pansit Malabon ang inihilera sa Malabon Sports Center. Nabasag nito ang longest line of bowls of noodles record sa Hunan, China na binubuo ng 3,988 bowls of noodles. Yan po ang State of the Nation para sa mas malaking misyon at para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Ako si Ato Maraulio mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.